Sa ating pagbasa ng ating pong text ngayon pong umagang ito para sa ating pong pag-aaral. At isang talata lamang po ang ating pong babasahin. At dito po iikot ang ating pong pagtalakay sa mensahe po natin. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ika-4 na mensahe sa series na ating pong pinag-aaralan. At ito po ay patungkol sa becoming a church that pleases God. Alala po ba ninyo? Last week kasi nagkakaroon tayo ng ilang mga breaks sa ating mga services, di ba? Meron tayong mga guest speakers na nagiging tagapagsalita natin. Pero ito po ang pagpapatuloy ng ating pong series na pinag-aaralan patungkol sa panalangin natin at desire ng bawat isa sa atin as a church na hindi lang tayo isang iglesia o katawan ni Kristo, mga mananampalataya na nagsasama-sama, kung hindi tayo ay ng Diyos. Isang bagay na tayo ay matawag na anak ng Diyos, pero isang bagay at ibang bagay yung matawag na isang anak ng Diyos na nakalulugod sa Kanya. Parang yung sabi nga po natin dati, lahat po tayo ay miyembro ng ating mga pamilya. Di po ba? Pero hindi lahat ng miyembro ng pamilya nakalulugod sa kanilang mga pamilya. Ang desire ng puso natin, hindi lang tayo matawag na anak ng Diyos, kundi mga anak ng Diyos na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Ito po magiging paksa po natin ngayon. Ito po yung ating mensahe na tatalakayin. At ang ating pong pinaka-key text ay makikita po natin sa book of Hebrews chapter 11 verse number 6. Pakitignan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Ito po natin na ituto ng ating pong pag-aaral. Actually, yung buong Hebrews chapter 11. Medyo mahaba lang kapag babasahin natin. Pero along the way sa ating pag-aaral ay makikita po natin ng ilang mga important verses na ite-take in consideration po natin sa ating pong pag-aaral. Sabi po Hebrews chapter 11 verse number 6. Sabi po, sabay-sabay po nating basahin, ready, begin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Dito po natin makikita yung salitang please, di ba? Becoming a church that pleases God. Nung po mga nakalipas na mga pag-aaral po natin, ang unang paksa na tinalakay po natin patungkol po sa ating tema na ito, kung naalala pa po natin, ang pamagat po ay pinamagatan po nating a church that seeks to glorify God, pleases God. Yun yung una. Yung second na ating pong mensahe ay pinamagatan po nating a reverent church, pleases God. Yung natatakot sa Diyos, yung may takot sa Diyos, ito po'y nakalulugod sa Kanya. Yung pangatlo po, pinag-aralan po natin, a unified church pleases God. Yung nagkakaisa ng mga mananampalataya. I hope itong mga mensahe na to ay huwag po natin makalimutan. At kung sakali pong nakalimutan na natin, pwede naman natin balikan. Hindi ko alam kung yung FB natin ay meron yatang panahon lang na nare-recall, ganun ba? Minsan nabubura yata, hindi ko alam. Pero meron po tayong paraan para alalahanin yung ating pong mga pinag-aralan. Ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung ika-4 na mensahe, a church that is bold about their faith pleases God. A church that is bold about their faith pleases God. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Lord, i-bless mo po kami. Turuan mo po kami at tulungan mo po kami, Panginoon, na sa umaga pong ito, kami po ay hindi lang matawag na mga mananampalataya ng aming Panginoong Kristo. Mga tao na nagbigay ng pagtitiwala ng aming buong puso sa nag-iisang tagapagligtas at nakapagpatawad ng aming kasalanan at nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kundi bilang mga mananampalataya na ibinilang sa pagiging anak ng Diyos,
ay mangyari din po, Panginoon, sa buhay namin at maging desire ng puso namin na ang aming pananampalataya ay makikita sa buhay namin. Mai-express namin. Malulugod ka namin. Maging, Panginoon, sa mga bagay na idudulot at gagawain at ipapangusap ng pananampalataya namin ito na siyang gagawa, Panginoon, ng paraan upang gawain namin at sundin namin, Panginoon, ang iyong magandang kalooban para sa buhay ng bawat isa. I-bless mo po kami sa aming pag-aaral. Inigin po namin ang iyong pangungusap, ang iyong pagkilos. Itinataas ka namin, Panginoon, sa lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Magsiupo na po tayong lahat. Dagdag lang po na announcements po natin. Kanina ay in-announce si Pastor Jurim na mamaya pong hapon, tayo po ay magkakaroon ng ating 9th Church, NCBF Church Equipping Fellowship. Mamaya po yung hapon with Bishop Freddy De Vega. At yung pong Equipping Fellowship po natin, mamayang hapon din, isa po sa gagawain natin ay book launching. Book launching po ito ni Bishop Freddy De Vega. Mamayang hapon po yan. At meron pong isinulat na libro ng compilation ng ilang pangangaral po ni Bishop De Vega. At ang pamagat po ng libro ay 7 Palabras. Pastor, tapos na ho ang Holy Week. Tapos na po ang Holy Week, pero yung salita, yung wika ng Panginoong Kristo, yung mensahe nun, hindi naman natatapos eh. At ako po ay i-encourage ko po ang bawat sa atin na una bumili po kayo ng libro. Ang libro po mamayang hapon na ibibilhin po natin at i-introduce sa atin. Hindi po ito sapilitan, pero ini-encourage ko po kayo, bumili po kayo kasi magiging blessing po ito. Ito po ay nagkakahalaga lamang ng 200 piso. 200 pesos po ito. At mamaya po ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para makakuha nito at the same time, mapapirmahin na rin natin sa kanya, personal, di po ba? At gagawin po natin yan mamaya pagkatapos po ng ating Equipping Fellowship at 3 p.m. Okay? At ini-encourage ko po ang bawat sa atin, kumuha kayo ng sarili ninyong mga kopya at kung meron kayong mga kakilala, kaibigan, na nais po ninyong masyaran. Minsan yung mga kaibigan natin na kapag sineshare natin, ayaw makinig, di po ba? Bigyan mo ng libro. At darating ang pagkakataon, magkakaroon sila ng interes na basahin ang libro. At napakaganda po ng meron na po kasi akong kopya eh. At napakaganda po ng pagkakalatag, di po ba, ng mensahe sa libro na yon, na hindi siya offensive sa mga hindi pa mananampalataya, pero ang laking enlightenment sa lahat ng mga makakabasa. Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan na nais po ninyo maakay sa Panginoon at ma-share ng gospel, hindi natin alam, ito po'y po pwedeng gamitin ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng pagkakataon para yung mga mahal natin sa buhay at gusto nating mailapit sa Panginoong Kristo at makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas ay makabasa at makatanggap ng ebanghelyo ng mabuting balita. So gagawin po natin yan. Mamaya, I hope and pray, nandito po tayo mamayang 3:00 ng hapon. NCBF, Equipping Fellowship. By the way, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kalalakihan natin, lahat ng member ng ating men's fellowship na umattend ng ating retreat last Thursday hanggang kahapon. Tayo po ay nagkaroon ng attendance na, kung di ako nagkakamali, ay nasa 32 men. Di po ba? Na umattend, nag-spend ng kanilang 3 araw, sa Baguio City, kasama po ang mga ibang kalalakihan natin at doon po ay nagkaroon ng fellowship, nagkaroon ng pag-aaral, namasyal, kumain ng marami, natulog, di ba? Nagtawanan, lahat na. At yan po, mga kaibigan, mamayang hapon, sa sobrang excitement po nila, lahat ng mga kalalakihan natin, kinausap po ako bago po kami umuwi kahapon ng umaga. At ang sabi po nila, Pastor, bukas di ba church equipping? Sabi ko, oo, bukas ng hapon, 3:00. Pastor, po pwede ba na kami ng mga kalalakihan yung mag-o-opener? Di ba may choir opener, di po ba yung kumakanta ng congregational singing? Sa sobrang desire ng mga kalalakihan natin, na talagang mainit na mainit, gusto nilang umawit para sa Panginoon. Nag-request po sila na mamaya ang magli-lead, may leader, pero habang nag-lead yung leader natin ng congregational singing natin, yung mga kalalakihan natin lahat nandito sa harapan.
at kasama sila na maglilid ng ating pong congregational singing sa gawain natin mamayang hapon. Okay po ba 'yon? Mga asawang babae ba kailangan ko ang 'di ba? Ito na yung pinagpe-pray natin. 'Di ba? Yung mga tatay, yung mga asawa natin, mga lalaki, ba ngayon lang ninyo makikita yung mga yan na talagang maglilid ng congregational singing mamayang hapon po. Ini-encourage ko bawat sa atin, balik kayo mamaya, suportahan natin ang mga kalalakihan natin. At huwag nating hayaan na ma-miss natin itong napakagandang opportunity para makita natin yung mga kalalakihan ng church natin. Di po ba na masayang nagpapagamit, nagiging kabahagi ng gawain ng ating pong Panginoon. Mamaya po yan at 3 o'clock ng hapon. Okay? Balik ho kayo ha. Please, balik ho kayo at alam ko magiging blessing sa atin mamaya yung maririnig nating mensahe na inilagay ng Panginoon sa puso ng ating pong magiging tagapagsalita, si Bishop Freddy De Vega. So may pong oras na ito, tayo po ay magpatuloy na dagdag na announcement lang yon. Okay? A church that is bold about their faith pleases God. Ano po ba ang isang church that pleases God? Ang isang church that pleases God is composed of individual members who please God. Para ang isang iglesia, ang isang samahan, ang katawan ni Kristo na composed ng iba't ibang mga mananampalataya ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kailangan lahat o yung mga miyembro na kabahagi ng katawan na yon ay dapat ay nakapagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon din. Doon mo makukonsider yun eh. Di po ba? Pangkalahatan, ang church talagang dapat makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Pero ang isang, halimbawa, tumukoy tayo sa local church. Kung gusto natin ang isang local church ay makapagbibigay kaluguran sa Diyos, dapat ang mga mananampalataya, ang dapat maging desire natin ay lahat tayo ay magkakaroon ng desire na hindi lang maging miyembro ng isang local church. Hindi lang ako a-attend ng church every Sunday. Hindi lang ako magpa-participate at magkakaroon ng ministry involvement sa mga ministries ng simbahan, kundi ang gusto ko, di ba? Ay yung pamumuhay ko at yung gagawain ko bilang isang individual na mananampalataya ay makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Nung mga nakalipas na pag-aaral natin sa 3 linggo na ating pong tinatalakay ang paksapong ito, tinalakay po natin ang iba't ibang paraan. How we can please God. Ngayong pong umaga pong ito, ang tatalakayin natin ay patungkol po sa kahalagahan, hindi lang yung basta magkaroon ka ng faith. Kasi hindi ka naman magiging anak ng Diyos nang wala kang pananampalataya. Amen? Pero as we said a while ago, hindi lahat ng mananampalataya nalulugod ng Diyos eh. Ang dami mga mananampalataya, mga kaibigan, nagdudulot ng kalungkutan sa ating pong Panginoon. Maraming mga mananampalataya totoong gumawa ng desisyon to accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior, pero yung kanilang buhay sa araw-araw, sa harapan ng Diyos, hindi man natin nakikita, hindi naman natin napapansin, hindi man natin sila natutunghayan araw-araw, pero ang Diyos alam niya ang klase ng buhay na meron tayo eh. And sad to say, ang totoo mo, mga kaibigan, to be honest, sa ating mga sarili, masasabi natin, Kristiyano tayo, pero madalas sa buhay natin, hindi natin nalulugod ang Diyos. At nawa, ito pong mga mensahe na ating tinatalakay makatulong para lalong ma-challenge ang bawat sa atin. Ayoko na maging isang ordinaryong Kristiyano. Ang gusto ko, ako yung isang Kristiyano that pleases the Lord. At sa mensahe natin ngayong umaga, kung tayo po ay nagtatanong, mga kaibigan, ano pa ba ang gagawain ko maliban doon sa I will seek to glorify God. I will be a reverent believer sa Diyos. I want to unify doon sa kapwa ko mananampalataya for me to please God. Ngayon pong umagang ito, ang challenge sa atin, have a bold faith. Not just an ordinary faith, but a bold faith unto the Lord. Kasi kapag meron tayong bold faith, it will please the Lord. Ang Hebrews chapter 11 po is often called the Hall of Faith. Ang tawag po dyan sa Hebrews chapter 11, ito po ay yung divine record ng mga men and women who lived with faith that was not passive. Faith that was not passive.
Pero sila ay nabuhay, mga kaibigan, ng may tinatawag nating bold faith. Isang pananampalataya na hindi lang yung basta magkaroon lang at maniwala lang sa Diyos. Itong mga lalaki at mga babaeng ito na nakasama sa Hall of Faith ay mga men and women who lived a bold faith. Ay isang pananampalataya who dares to trust God no matter what the cost. Ito yung mga taong ito. Hindi ito yung mga naniwala lang na may Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, kundi mga mananampalataya na dahil buo ang kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos, hindi sila nang hinawat, hindi sila natakot na humakbang ng pananampalataya. Na hindi man nila nakikita kung ano ang mangyayari, pero dahil sa sinabi ng salita ng Diyos, sila ay humakbang ng may pananampalataya. Bold faith. Not a passive kind of faith. At ito po yung maliwanag na sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon kasi napakahalaga ng pananampalataya. Ang sabi ng pinaka-key verse natin, ang sabi sa unang bahagi ng talata in verse number 6, ang sabi po ng Bible, but without faith, ano sabi? Without faith, it is impossible. It is impossible to please Him. If we desire to please God, we must develop a bold faith. Amen? We must develop a bold faith. Hindi lang yung may pananampalatayang naniniwalang may Diyos. Hindi lang yung naniniwala na ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa. Hindi lang yung naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo, kundi isang mananampalataya na kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung ipinapangusap sa atin ng banal na Espiritu, kung ano yung ikinikilos sa atin ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita, kahit nakakatakot para sa atin bilang mga tao, pero dahil ang ating pananampalataya ay sigurado. Kahit uncertain ang kinabukasan, kahit di natin masyadong nauunawaan, pero dahil alam natin na kapag sinabi ng salita ng Diyos, ito ang tama. Ang isang taong may bold faith will take a step of faith. Hindi mananatili dito. Hindi mananatiling nakatayo lang. Hindi uupo kung hindi may gagawaing aksyon. Pag ganyan ang mga mananampalataya, titiyakin ko po sa bawat sa atin, we will please the Lord. You want to please the Lord? Have a bold faith. Bawat Sunday na pumupunta tayo sa church, bawat pagkakataon nakikinig tayo at nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Every time we read our Bibles, hindi po pwedeng hindi mangungusap sa iyo ang Diyos eh. Kahit nakaupo ka lang, kahit patungkol sa kwento ng mga tao in the Bible ang pinag-aaralan, pero along the way, habang nakikinig tayo as we hear God's Word, may mangungusap sa atin na gawain mo to. I-give up mo yan. Humakbang ka ng pananampalataya. Nagiging maliwanag sa atin. Alam natin na hindi yun konsensya. Hindi yun salita ng pastor na nangangaral, kundi yun ay pangungusap ng Holy Spirit sa atin. Alam natin yun. May discernment tayo. Itong kalooban ng Diyos. And there are times, mga kaibigan, na ang pangungusap ng Panginoon sa atin hindi ganun kadali. Taliwas doon sa ating nakagisnan, taliwas doon sa iniisip nating tama, taliwas doon sa alam natin na itong logical way. But if we want to please God, regardless kung ano man yung iniisip nating tama, regardless kung ano man yung nakagisnan at sinasabi ng iba na tama, pero dahil alam natin na maliwanag na itong pangungusap ng salita ng Diyos, hahakbang tayo ng pananampalataya. Susulong tayo. Bakit? Kasi naniniwala tayo na kapag alam nating kalooban ng Diyos, ito yung makabubuti sa atin, at alam natin na ito yung makalulugod sa Diyos na nais nating sambahin at paglingkuran ng ating pong mga buhay. Sa ating pong mundo, mga kaibigan, na madalas nabubuhay sa paningin, na nabubuhay mga kaibigan kung ano yung logical, nakabase sa nararamdaman at mga sirkumstansyang nangyayari. Ang panawagan sa ating mga kaibigan ng Hebrews chapter 11 is this: God is calling His people to live by faith. Mga mananampalataya, live by faith. Live by faith.
Hindi ng feelings. Hindi ng nakikita. Hindi ng popular na sinasabi ng mga taong mas nakakarami at nakapaligid sa atin. Kundi ang panawagan sa atin at challenge sa atin ng salita ng Diyos, live by faith. Don't just have an ordinary faith. Don't just have a timid faith, not a convenient faith, but live with a bold faith. A faith that dares to trust God no matter what the cost. Dahil alam natin, mga kaibigan, na ang Diyos hindi tayo ililid sa ikapagpapahamak natin. Ililid tayo ng Diyos sa ikabubuti ng buhay natin. At ililid tayo ng Panginoon sa mga bagay na nais ng Diyos na gamitin para maranasan natin at makilala natin kung sino talaga ang ating Panginoong Diyos. So if we desire to please God, we must develop a bold faith. Develop a bold faith. Hindi ko lang gustong matawag na Kristiyano ako, na naniniwala akong may Diyos, na every Sunday alam kong dapat pumunta sa church. Ayoko lang maging isang Kristiyanong naniniwala na ang salita ng Diyos, na ang Bible ay salita ng Diyos. Ayoko lang maging isang Kristiyano na naniniwala na one day the Lord will come back, na kukuhanin ng mga mananampalataya at dadali niya dun sa lugar na kanyang inihanda para sa lahat ng anak ng Diyos. Ang desire natin at maging panalangin natin, Lord, gusto ko pong maging isang mananampalataya ng aking pananampalataya ay matapang, na willing akong humakbang. Hindi dahil itong aking nakikita at hindi dahil itong tamang nararamdaman ko, kundi dahil ito ang kalooban mo at ito ang sinabi mo sa iyong salita. Let us have and let us develop a bold faith. Tatlong bagay pong pag-aaralan natin ngayon pong umagang ito. Ang una pong bahagi ng ating pag-aaral about a bold faith is this. Number one is the confidence of faith. Ano bang basihan ng confidence ng ang pananampalataya kasi full of confidence eh. When you say you have faith sa isang tao, binibigay mo yung full confidence mo doon sa tao. Di po ba? Itong upuan na to, I have faith dito sa upuan ito, na kapag ako'y umupo, hindi ako babagsak. Na kahit na humilata akong ganyan, okay lang yan, hindi ako babagsak. Pag sinabi kong gano'n, ibig sabihin naman, mga kaibigan, yung full confidence ko, nakatuon doon sa upuan. Katulad ngayon, di po ba, yung iba po sa atin, sobrang relax natin na nakakatulog nga tayo, nakaupo kayo. Pero hindi nyo alam, baka mamaya, rivets lang yun nakalagay dyan. Diba? Hindi natin alam, mga kaibigan, baka mamaya, diba, ang pinandikit lang ng mga paan yan eh. Baka mighty band lang, hindi nyo alam. Pero kapag alam nating matibay, alam nyo gagawin natin? Gagawin natin, uupo tayo, hihilata pa tayo. Bakit? Kasi confident tayo na yung upuan na to, ginawa ng matibay. Na kahit ako, ilagay ko ang buong weight ko dito, hindi ako babagsak. Ganun din sa pananampalataya sa Diyos. Ano ba ang basis ng confidence natin o ng faith natin sa ating pong Panginoong Diyos? Tignan po nyo ang sabi ng talata in chapter 11 verses 1 to 3. Ang sabi ng talata ay ganito, now faith, ano sabi, is the substance of things hoped for. It is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Sabi po in verse number 2, for by it the elders obtained a good report. Ang sabi pa in verse number 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Yun yung confidence natin na God's Word, dahil sinabi ng salita ng Diyos, doon nakabase ang pananampalataya ko. That is where our confidence in our faith is anchored. Saan po? Doon sa salita ng Diyos na nagsabi sa atin. Iyan ang confidence ng faith natin. Hindi po yung ipinapangaral ng pastor. Hindi yung isineshare sa atin ng kapwa mananampalataya. Yung confidence natin ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ng talata. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Bakit? Ba't tayo naniniwala? Hindi dahil sinabi ng scientist, ayaw ang maniwala nung iba. Amen? Pero tayo naniniwala
pamamagitan ng salita ng Diyos nalalang ang lahat ng bagay. Hindi dahilan natin mga kaibigan sa tinatawag ng iba na Big Bang Theory, kundi sa sinasabi ng Word of God. Amen. Itong confidence natin, without God's Word, walang kompidensya. And we will never be confident about our faith. Ito yung basis, di ba, ng paniniwala natin. Basis ng tapang natin, na kahit hindi natin nakikita, kahit hindi pa natin nahawakan, pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, dahil alam natin kalooban ng Diyos, gagawain natin. At alam natin hindi tayo magkakamali. At alam natin patutunayan ng Diyos ang kanyang katotohanan. At yan ang ginawa ng mga mananampalataya dito sa Hall of Faith. Faith gives substance to hope. Ang confidence ng faith natin sa Word of God. Kapag tayo po, mga kaibigan, ng ating pong pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos, ito po ang susi kung bakit tayo nagkakaroon ng pag-asa. Amen? Kaya kahit alam natin mamamatay tayo isang araw dahil sinabi ng salita ng Diyos na hindi habang buhay. Amen? Hindi ibig sabihin na matay ang tao tapos na ang tao. Hindi ibig sabihin pangit ang buhay natin dito sa lupang ito, diyan matatapos. Naniniwala tayo na isang araw ang tao mamamatay. Ang isang araw ang ating katawan, mga kaibigan, po pwedeng mamatay sa sakit. Pero naniniwala tayo sa sinabi ng salita ng Diyos na isang araw sa panahon hindi natin alam kung kailan, pero darating ang araw na kung saan ang Panginoong Kristo ay babalik at kukuhanin niya ang mga mananampalataya at itong may kasiraan ay mawawala ng kasiraan. Hindi po yan pangako ng sino man. Pangako yan ng salita ng Diyos. Kaya alam natin, mga kaibigan, na may pag-asa. Amen? Because of our faith. At kaya ganun ang pananampalataya natin. That's the reason why our faith is bold. Because our confidence is in God's Word. Ito po yan. Kaya mga mananampalataya, kung gusto po nyo maging confident ang inyong pananampalataya, gusto natin ng bold faith, hindi po pwedeng may faith ka lang na hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng naniniwala ka lang at maganda ang pananaw mo sa darating na panahon na hindi ka magbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos na siyang pagbabasihan ng pag-asa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. God's Word. God's Word. Dito nakaangkla ang confidence ng pananampalataya natin. Bakit natin ginagawa? Dahil sinabi ng salita ng Diyos. Bakit ako magiging panatag kahit hindi pa natin nakikitang mangyayari bukas? Dahil sinabi ng salita ng Diyos. Bakit kahit may pangangailangan tayo, hindi ako matatakot, kundi mamumuhay pa rin ako, merong kapanatagan? Kasi sinabi ng salita ng Diyos that He will never leave me and He will never forsake me. Bakit? Ito po yun, God's Word. God's Word. Itong basihan at pinanggagalingan ng confidence ng ating salita. And praise the Lord, kasi lahat ng nakasulat sa Biblia, totoo at nangyari. Wala nang aklat sa buong mundo, di po ba, na hanggang ngayon kung paano itong isinulat nung una, hanggang ngayon nananatili, hindi outdated, at patuloy na nangyayari at natutupad, salita lang ng Diyos. Ang dami ng mga libro, ang kakapal na alala ko nung unang panahon, nung mga bata pa kami, ang mga encyclopedia, ang lalaki. Pero pagkatapos ng ilang taon, meron panibagong version, ni-revise. Bakit po? Kasi may napatunayan na yung mga itinuro doon, mukhang hindi pala totoo. Dati ang paniniwala natin, may Pluto. Ngayon tinanggal na yata ang Pluto eh. For the longest time, bata ako, Pluto. Ay, hindi na naririnig ang Pluto. Sasabi ng ibang mga nag-aaral at yung mga astrologers ba yun? Di ba? Astrologers, manghuhula yata yun eh. Di po ba yung nag-aaral patungkol sa heavenly bodies, di po ba? Wala na, hindi na totoo, parang maliit na star na lang yan. Hindi na masyadong naririnig ang Pluto. Pero dati yun ang paniniwala nating lahat eh. Yung mga bagay na natuklasan dati, na hindi na applicable ngayon. Pero ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ang tagal na. Amen? Pero hanggang ngayon, applicable. At
At unti-unti kung magbabasa tayo nangyayari ngayon sa paligid natin, sa buong mundo at sa nakasulat ng mga hula sa Biblia, isa lang ang sasabihin sa atin, totoo na nangyayari na ang lahat ng nakahula at nakasulat sa banal na kasulatan. Heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away until all be fulfilled. Kaya sabi niyan, through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God. Yun ang basis natin. God's Word. Ang basis ng faith natin, hindi nakikita. Bold faith is not based on what we see. Bold faith is not based on what we feel. Bold faith is not based on what we can explain. Hindi doon nakukuha ang bold faith. Kasi may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. At wag na natin piliting ipaliwanag. Kasi wala naman talaga sa atin ang sagot. Nasa sa Diyos. Ang bold faith is based on God's Word. You want to develop your faith in God? You want to have a bold faith? Develop your faith through God's Word. Through God's Word. Through faith, sabi again, we understand that the words were framed, that the worlds were framed by the Word of God. Without the Bible, our faith will never grow. At kapag ang ating pananampalataya ay hindi lalago, sabi ng Bible, ang liwanag sa ating pinaka-text, 11 verse number 6, but without faith, it is impossible to please God. You want to please God? Have a bold faith. Tayo mga anak ng Diyos, parang mga magulang lang din na may anak. Wala namang anak natin na hindi natin pagmamalasakitan. Lahat ng anak natin, regardless kung yan ay mabait o hindi, lahat ipoprovide natin para sa kanila. Pero iba yung mga anak that pleases their parents. Iba yung anak na nalulugot ang nanay at tatay. Pansinin po ninyo, sasabihin ng iba na favoritism. Hindi favoritism yun, normal yun. Diba? Alangan namang ang bait-bait tong isang anak mo pagkatapos yung isang anak mo, di ba? Hindi mabait. Pag naghain ka, mga kaibigan, of course, kung ano yung pagkain, hindi mo naman sasabing, anak, dahil hindi ka mabait, isang subo ka lang ng kutsara. Hindi naman gano'n, no? Kahit na ano, pero ito pagkakaiba. Kapag yung anak mong mabait, nag-request. Grabe yun. Pag nag-request naman yung anak mo na alam mong gumagawa ng mabuti at nakakalugod sa'yo, hindi po pwedeng hindi mo ibibigay ang request. Amen? Sa buhay natin bilang mga manana, ang dami nating hinihiling sa Diyos. Amen? Sino po sa atin ang mga may prayer requests? Sino sa atin ang meron tayong ini-expect at hinihingi, Lord, sana mangyayari po ito, Lord, gawin mo ito sa buhay ko. Meron po ba kayong hinihinging ganon sa pamilya ninyo, sa personal na buhay ninyo, sa hanap buhay natin, sa trabaho natin? Please the Lord! Have a bold, huwag ka lang manalangin, but please the Lord by having a bold faith. Ay hindi ka lang mananampalataya na ang Diyos ay dapat panalanginan. Kung hindi mananampalataya ako na gagawin kong kalooban niya, bakit? Sapagkat lahat ng sabihin ng salita ng Diyos at ng kanyang kalooban, iyon yung makabubuti para sa akin. The confidence of faith. The confidence of faith. When God said it, that settles it. Yun ang rule. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Huwag ka na makipag-argue. Huwag mo nang labanan. Huwag mo nang salungatin. Sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. At ito po ang application, ito po ang challenge sa atin. Trust God even when circumstances are unclear. Tiwala ka sa Diyos kahit yung mga sirkumstansya, parang hindi mo nakikita, doon natin napapagana ang ating pananampalataya sa Diyos. Nampalataya ka. Sabi nga mga kaibigan, ng inaawit natin kanina, alam ko, hindi ko alam kung tama ba yung dinig ko kanina, ang inaawit ng choir natin sa opener, Standing on the Promises. Yun ba yung kinanta ng choir kanina?
Ang sabi ng awit natin sa hymno natin, yung verse number 2, yung stanza number 2, alam niyo ang sabi nung kanta nating Standing on the Promises. Ito ang sabi niya, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Ang sabi ng chorus, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Doon tayo nakatayo, amen, sa pangako at sa salita ng ating Panginoong Diyos. Faith doesn't stop at confidence. It moves into conduct. Pag may bold faith ka, hindi lang yan mananatili sa confidence, but yung pangalawa, yung second point natin is this. Ang bold faith, merong ginagawa. The conduct of faith. Not only the confidence of faith, but secondly, makikita natin ang bold faith, ito yung ginagawa. Malalaman mo kung yung faith mo bold. Malalaman natin kung yung faith natin is passive. Kasi ang bold faith, may ginagawa. May nangyayari. May hakbang. So magkaiba po ito doon sa tinuturo ni James that faith without works is dead, na tinutukoy ng marami na na may kinalaman daw sa kaligtasan. Walang kinalaman itong pinag-uusapan natin sa kaligtasan. May kinalaman to sa mga ligtas na. Amen? Okay? Hindi po sinasabi natin, mga kaibigan, na talaga palang dapat ang faith may ginagawa, kaya ang kaligtasan dapat may gagawa. Hindi po yun. Hindi po yun ang issue natin ngayon. Kristiyano na tayo. Saved na tayo. Ang totoong may pananampalataya kay Kristo at sa Diyos, automatic may gagawa yan. Gagawa yan. Because it is not a dead faith. May conduct. Ang bold faith. Faith is not just something we believe. Hindi po ito isang bagay na pinananampalatayanan lang natin at pinaniniwalaan. It is something that we live. Hindi lang yan pinaniniwalaan, kundi ang pananampalataya, yan po yung buhay natin. It is something that we live. Pansinin po ninyo ang sabi ng talata in Romans chapter 1 verse number 17. Romans chapter 1 verse number 17. Ang sabi po ng Bible, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Ang sabi po ng Bible, as it is written, anong sabi? The just shall live by faith. Ang mga mananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya. Mabubuhay. Ibig sabihin, ito na po yung magiging way of life natin. Pananampalataya. Hindi lang yung paniniwala natin, kundi yung magiging bahagi na at magdidikta ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung mapapansin po natin dito po sa Hebrews chapter 11, kung titignan ninyo ang verses 4 to 31, napakahaba lamang po, pero itong mga talata o ilang mga tao na nakasulat dito sa talata ay mga tao, mga kaibigan, na makikitaan natin yung kanilang pananampalataya ay gumagawa. Faith in action. Anong halimbawa? Isang magandang example na sinulat ng Hebrews chapter 11 is about Abel. Ang sabi ng Banal Kasulatan, Abel offered a better sacrifice. Bakit po niya ginawa yun na he offered a better sacrifice? Kasi yung kanyang faith ay hindi lang paniniwala kung hindi gumawa eh. Kaya ang sabi ng Bible, he offered. Ang totoong pananampalataya, hindi yan nakaupo lang, may ginagawa. Ang pananampalataya, mga kaibigan, na matapang, na nakabase sa salita ng Diyos ay hindi mananatiling. Tama. Amen. Your faith will cause you to do something. And in the case of Abel, alam niyo kung anong ginawa ng kanyang pananampalataya? His faith in God led him to offer a better sacrifice. He offered a better sacrifice. Hindi lang yung sacrifice, but a better sacrifice.
kaysa sa ginawa ni Cain. Alam niyo pagkakaiba nila? Faith. Kaya yung offering ni Abel was acceptable kasi by faith nanampalataya siya. Ito yung pananampalataya, ito yung tama, ito yung right na klase ng offering na tinatanggap ng Diyos. Hindi mga offerings, bagaman I'm sure yung mga inoffer ni Cain ay magagandang mga bunga. Pero ang requirement kasi ng Diyos, hindi naman bunga ng punong kahoy. Ang requirement ng Diyos, animal sacrifice eh. At itinuro yan at natutunan nila yan sa kanilang tatay. Kasi tinuruan sila, alam nila kung ano yung tamang paraan para ma-please ang Diyos. Pero sa isip at puso ni Abel, ang sabi niya, kung ako mag-o-offer, yung alam ko, na magiging kalugod-lugod sa Diyos. At kahit mahirap yung kanyang gagawin, pero sabi niya, di bale, okay lang na ako'y kumatay ng isang hayop. Bakit? Kasi ito ang paniniwala ko at alam kong makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Si Abel, because of his bold faith, offered a better sacrifice. Pansinin pa po ninyo, si Enoch. Si Enoch, ang sabi ng Bible, Enoch walked with God because of his bold faith. Yung mga taong kasabayan niya, ang titigas ng puso. They did whatever is pleasing according to their own sight. But Enoch was different because he had a bold faith to follow the Lord and to follow His statutes and commandments. The Bible said that Enoch walked with God. Ang pananampalataya ang mag-uudyok at gagawa at kikilos sa buhay ng isang tao na kahit na yung mga ginagawa ng mga tao na kapaligid sa atin ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos, pero yung pananampalataya mo hindi ka mahihiwa, gagawain ko pa rin kung ano yung kalooban ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang dami natin mga kakilala, napapaligiran tayo ng mga kasama natin sa paligid, sa trabaho, sa paghahanap buhay, na ibang kanilang ginagawa, na para sa kanila yung paggawa ng tama, kaingutan. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi kaingutan yon. Amen? Hindi kahinaan yon, kundi ano po, yung paggawa natin ng tama sa kabila na ang mundo ay gumagawa ng mali. Ito yung ginagawa natin kasi naniniwala tayo na ito ang gusto ng Diyos. That is bold faith. He walked with God. Kaya makikita natin ang isang bold faith when you walk with God. Not walk with the world, but walk according to the will of God. Ano pa pong makikita natin mga halimbawa? Si Noah. Si Noah, mga kaibigan, ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 11, because of his faith, by faith Noah built an ark when there was no rain. Hindi pa po umuulan nun. Wala pang bagyo nun, wala pang rainy season nun. Ang nagdidilig, mga kaibigan, sa mundo nun, mist sa umaga. Sipin mong, utusan ka ng Diyos na gumawa ng isang arko sa itaas ng bundok. Anong naging result? Pinagtawanan siya ng marami. Pero iba yung faith niya. He had a bold faith. At kahit mukhang katangahan para sa iba, naging dahilan ng tampulan ng panunukso at pang-aalimura ng iba. But because he had a bold faith, he stood by God's word and by God's will. At binaliwala niya ang pupwedeng isipin at sabihin ng ibang mga tao kahit pagtawanan siya. And praise the Lord, kasi yung pinagtatawanan, pero dahil kalooban ng Diyos, bandang huli yung mga nagtatawa, yung mga nangungutya sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya sapagkat nangyari ang sinabi ng salita ng Diyos. Walang napapahiya kapag nanindigan tayo sa salita ng Diyos. May pagkakataon na sa umpisa parang ang hirap pagtiwalaan, sa umpisa parang hindi ata tama. Hindi popular sa iniisip at po pwedeng isipin ng iba, pero doon mo masusubok eh. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos ay totoo kapag tayo ay sumalungat sa po pwedeng iniisip ng mundo?
Kapag natutunan nating lumakad, hindi ayon sa nakikita, hindi ayon sa nararamdaman, hindi ayon sa popular na sinasabi ng marami, kung hindi dahil ito ang sinabi ng salita ng Diyos. That's bold faith. Kaya nakasama sila eh. Because the Lord was pleased with their faith. Their bold faith. Noah's bold faith caused him to build an ark when there was no rain. Sabi pa ng banal na kasulatan, it was faith. The reason why Abraham left his homeland, not knowing where he is going, is because of his faith in God. Umalis siya doon sa kanyang kinalakihan, lugar na kung saan siya lumaki, comfort zone niya. Pero nung sinabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dyan. Kasi meron akong inihandang lugar para sa iyo. Meron akong ipapagawa sa iyo. Ang hirap kaya. Pero yung pananampalataya na yun, mga kaibigan, yun naging dahilan kung bakit ang bansang Israel ay nabuo. Na kung saan ang pangako ng Panginoon na tagapagligtas na siyang nag-ako at nagbayad ng ating mga kasalanan ay natupad. Sapagkat may isang lalaki sa pangalang Abraham ang hindi na natili, kundi kahit natatakot at punong-puno ng uncertainties, but still followed the voice of God. And by faith, siya ay humakbang, not knowing kung saan siya pupunta. Pero ito maganda, kapag ang salita ng Diyos, kapag kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, kahit hindi mo nakikita at hindi mo naintindihan ngayon, huwag kang mag-alala kasi ipapaintindi sa iyo ng ating Panginoon. Sabi nga ng Psalm chapter 23 verse number 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. You know why? Because the Lord, He leads me. Ang Panginoon ang magli-lead sa atin. Green pastures, sa green pastures. Siyang magli-lead sa atin kung saan tayo dapat mapunta at kung saan tayo ino-nourish at ipoprovide ng Panginoon ng ating mga pangangailangan. By faith, si Moses, ang ganda na ng kanyang katatayuan, isa sa tinataguri ang Prince of Egypt. But by faith, Moses chose suffering over the pleasure of sin. Pleasure of the world. Pinagtanggol niya yung kanyang mga kababayan. Kahit alam niya na malalagay siya sa alanganin. Pero dahil alam niyang iyon yung kalooban ng Diyos, pinili pa rin niya na bitawan yung kanyang kinalakihan at kinagisnan, masunod lang ang kalooban ng ating Panginoon. Anong tinuturo sa atin ng halimbawa ng mga taong ito na nakasulat sa Hall of Faith in Hebrews chapter 11. Ang bold faith obeys when it doesn't seem to make sense. If it doesn't make sense at all. Bold faith obeys when it doesn't make sense. Si Abraham, si Moses, si Noah, sumunod. Kahit ang tingin nila nung una, parang bakit? Anong dahilan? Anong sense ng pagbubuo at pagtatayo ng arko? Sa iba hindi gagawin. Alam niyo pagkakaiba nila? They had a bold faith. Bold faith. Na pinatunayan sa kanila ng Panginoon na hindi nawalan ng kabuluhan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Bold faith. Bold faith moves when it doesn't have all the details. Alam niyo, ang pananampalataya hindi ibibigay sa iyo lahat. Amen? Alam ng Diyos lahat ng mangyayari sa kinabukasan. Amen? Pero hindi niya ibibigay sa iyo lahat ng detalye. Ang Diyos, hindi siya parang Waze. Hindi siya parang Google Map. Na kung meron kang gustong puntahan, ilagay mo lang yung address, automatic sasabihin siya, kakanan ka, papakita sa iyo yung buong mapa, di ba? Yung oversight ng buong mapa. Ang Diyos, ang buhay, hindi ganun. Alam niyo kung bakit?
Kasi baka kapag ipinakita ng Panginoon lahat ng dadaanan mo sa buhay, baka hindi ka na umalis. Alam niyo kung bakit? Kasi ang buhay ng tao merong ups at merong down. May kakanan ka, may lulusungin ka, merong mababatong pagdadaanan sa buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi nyo kailangang malaman kung saan kayo pupunta. Ang kailangan ninyo ay yung direksyon at pananampalataya sa akin. Are you willing to take that journey with me? Put your faith in me. Hindi lahat ng detalye alam natin. Sino nakakaalam sa atin na mangyayari? Wala eh. Pero dahil iyon nga yung sabi, magtiwala ka lang sa akin, trust in the Lord, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Di natin alam. Pero dahil sa sinabi ng salita ng Diyos, gagawain natin, susuungin natin. Amen? That is bold faith. Hindi mo kailangan malaman lahat. Ang kailangan mo lang, kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos at pinatotohanan ng Kanyang salita, huwag ka nang magpatenga-tenga mga kapatid, gawain mo na. Kasi along the way, ipapakita sa inyo ng Panginoon, unti-unti yung isang maliwanag na picture at magandang kalooban niya para sa kinabukasan at para sa pamilya mo. Ang bold faith stands when it faces opposition. Meron ba nag-o-oppose sa atin? Meron ba lumalaban sa ginagawa mo na alam mong kalooban ng Diyos? Don't mind them. Focus ka sa kalooban ng Diyos. Kasi isang araw, yung mga nag-o-oppose sa'yo, yung mga nagpe-persecute sa'yo, yung mga nagsasabing hindi totoo yan, yung mga lumalaban sa'yo, isang araw mapapahiya sila at magugulat ka. Isang araw, yung mga taong hindi naniniwala, lalapit sa'yo at hihingi ng tulong sa'yo sapagkat patutunayan ng Diyos na ang pananampalataya mo at ang pagkilala mo sa Diyos ay totoo at hindi mababaliwala. Tandaan po natin, ang faith, pag sinabing faith, hindi ito puro comfort. Diba? Marami mga nananampalataya na misinterpret ang faith. Dahil ako'y may pananampalataya sa Diyos, nananampalataya ko na lahat ng bagay magiging maayos. Totoo naman magiging maayos, pero hindi ibig sabihin, everything that you will feel, lahat is comfortable. Faith is not proven in comfort. Ang faith is proven in commitment. Hindi ito pinatutunayan sa comfort. Tama ang faith ko, bakit komportable ako eh? Hindi yun ang basis ng faith. Ang basis ng faith is yung commitment mo, komportable man o uncomfortable man. Maliwanag man o nakakatakot man. Sigurado man o uncertain man, pero dahil may pananampalataya ako sa Diyos, ibibigay ko yung buong pusong commitment ko. Magpapatuloy ako at hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Ngayong umagang ito, ang ilang mga bagay na gusto ko maging katanungan natin sa ating mga sarili, kasi gusto nating ma-develop ang bold faith. Ang ilang katanungan ay ito: where is God asking you to obey? Meron bang bahagi ng buhay mo that the Lord is asking you, sundin mo ako anak? Na ang isip mo naglalaban, parang hindi eh. Hindi ito yung plano ko eh. Meron bang bahagi ng buhay mo na ang Diyos merong iniuutos sa iyong ipagawa? Have a bold faith. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Katulad ng mga tao nakasulat sa Hebrews chapter 11, nung inutos sa kanila ng Panginoon at ginagawa, hindi pa nila nakikita, pero bandang huli, pinatunayan sa atin na hindi nawala ng kabuluhan ng kanilang pagsunod sa Diyos. What step of faith have you been delaying? Meron ka bang hakbang ng pananampalataya na alam mong dapat mong gawain na idinidelay mo pa? Meron ba? Ngayong umagang ito, huwag ka na matakot. Ito yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos para mapatunayan natin kung sino siya. Para patunayan sa atin ng Diyos na walang kalugihan na magtiwala at panghawakan ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga salita. Ano yung mga bagay na maaaring nagko-cause for you to delay sa pagsunod ng kalooban ng Diyos?
Ngayong umagang ito, ang aking panalangin, ang challenge sa atin is, have a bold faith. Have a bold faith. Huwag kang lumakad sa nakikita. Don't walk by sight. Don't live by sight, nor by feelings. Kundi mga mananampalataya, let us please the Lord. Walk by faith. Walk by faith. Not by sight. Walk by faith. Kasi hindi ka dadalhin ng Diyos sa makasasama sa iyo. Patutunayan sa iyo ng Diyos na wala pang nagtiwala sa Diyos at nanampalataya ng buong puso na napahamak ang buhay. Kundi lahat ng nagtiwala at sumunod at sumuko sa kalooban ng Diyos, inayos ng Diyos ang kanilang kinabukasan. Number 3 and the last. Dito po tayo magtatapos. Yung una po, the confidence of faith. Pinakita sa atin ng Hebrews chapter 11 na ang faith ay buhay. Amen? Hindi yan paniniwala. It is not just something we believe. It is something that we live. Ang pangatlo po, hindi lang yung conduct of faith. Number 3 and the last, the commendation of faith. Your faith will be commended in the end. Ang commendation hindi naman sa umpisa. Wala pa ako nakitang hindi pa nagsisimula ang school year, graduation kagad. Hindi ka pa nga nagpe-first year. Gusto mo, kailan po ba ang graduation ng pagtatapos ng high school, ng college? Walang graduate nang hindi mo na dumaan sa first step. Gusto natin ng tugon ng Diyos. Gusto natin ng milagrong makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa buhay mong personal. Sa hanap buhay mo, trabaho mo, sa pamilya mo. Have a bold faith. Because your faith will be commended by God. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse number 58? Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor, yung labor mo that is anchored on your faith, ay hindi mawawala ng kabuluhan sa harap ng ating Panginoon. You will be commended by God because of your bold faith. Makikita natin yan sa mga talatang 32 hanggang 40. Masyadong mahaba lang, pero tignan po ninyo yung mga talata. Hebrews chapter 11 verses 32 to 40. Lahat ng nanampalataya sa Diyos, kahit pinahiya nung una, kahit nakakatakot nung una, kahit hindi nila alam kung ano gagawin nung una, kahit uncertain sila kung ano mangyayari sa kinabukasan nila, pero dahil sa sila'y nanampalataya, sila'y humakbang ng pananampalataya, sumunod sa Diyos, at pinatunayan sa kanila ng Panginoon na hindi nawala ng kabuluhan ng pananampalataya nila sa Diyos. The Lord bless them. The Lord commended their faith. Kaya lahat ng mga tao nakasulat sa Hebrews chapter 11 were commended by God. Meaning they were approved by God. They were approved by God through faith. Yung iba po sa kanila experienced victory. Nagtagumpay po sila, deliverance and miracles, while others endured sufferings. Pero nag-endure at nalampasan nila because of their faith in God, persecution and trials. Pero ang suma total, kung babasahin po ninyo ang sinasabi ng Hebrews chapter 11, sa lahat ng mga taong ito na nakatanggap ng pagtatagumpay, yung iba nag-endure sa mga trials and persecutions at iba't ibang mga hindi maganda at kaaya-ayang pakiramdam, yet all received a good report. They were commended by the Lord. They all received a good report. You know why? Because of their bold faith in God. Because of their bold faith in God. Ano pong aral na makikita natin sa Hebrews chapter 11? Iba-iba po, no? Iba-ibang karanasan, iba-ibang sitwasyon, pero isa lang ang katapusan. Lahat sila were commended by God. Ano po ang magandang lesson na makikita po sa atin at pinapakita sa atin? Ang isang bold faith, ito paalaala natin, a bold faith does not guarantee a trouble-free life. Huwag nating isipin that because you are living a bold faith, wala nang problema. Wala pong ganon. Kaya hindi tayo prosperity gospel eh.
Tayo po ay yung sa realidad ng buhay. May pagdadaanan ka kahit nagtatapat ka sa Diyos. Pero kahit dumadaan ka sa pagsubok, pero may kasama ka na dadaan sa pagsubok at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nananampalataya ka at nagtatapat ka sa Diyos, hindi ka nadadaan sa pangangailangan. Pero huwag kang mag-alala, dadaan ka pa rin sa pangangailangan, pero hindi ka pababayaan. The Lord will still provide for you. Magkakasakit ka! Hindi ka magiging si Superman na hindi ka tatablan ng sakit, pero huwag kang mag-alala kasi bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon para lumakas ang katawan mo. Hindi ibig sabihin hindi ka mamamatay. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni David in Psalm chapter 23 verse number 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Ang bold faith doesn't guarantee a trouble-free life. Ang ginagaranti, dadaan ka sa mga troubles of life, but He will never leave you, He will never forsake you. Kasama mo siya. Itatawid ka niya. He will see you through. Kasi ang totoo, dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Ang taong namumuhay with a bold faith, ang isang mananampalataya na may bold faith, does not guarantee immediate answers. Hindi ibig sabihin may pananampalataya ka sa Diyos, lahat ng hilingin mo, bukas meron na. Hindi ba mag-aantay? Si Abraham ay pinangakuan, nagagawin siyang great nation, pero hindi naman niya nakakita yung great nation. Pero by faith, nakita lang niya kasi alam niya na ang Panginoon ay totoo. Hindi instant. Hindi instant. Amen? Mga magulang, magtapat kayo sa Diyos. Magtapat kayo sa Diyos. Palakihin ninyo ang anak ninyo na may takot sa Diyos. Darating ang pagkakataon kahit na dalhin ninyo ang mga anak ninyo sa church, ilapit niyo sila sa Diyos. May mga pagkakataon sa buhay ng mga anak nating lalakihan na may ugali pa rin. Masasaktan kayo niyan isang araw. Baka mamaya ma-disrespect kayo niyan. Pero huwag kang manghinawa. Huwag mong isipin na nabaliwala ang pagdadala mo sa mga anak mo sa church at paglalapit mo sa kanila sa Diyos. Isang araw, po pwedeng hindi mo makita yan habang buhay ka, pero hindi mawawala ng kabuluhan ng ginawa mo para sa Diyos. Kasi isang araw, yung itinanim mo na katotohanan at pananampalataya sa Diyos, isang araw magbubunga yan. Isang araw magbubunga yan. Po pwedeng buhay pa tayo, po pwedeng sa huling bahagi ng buhay natin, o po pwedeng patay na tayo. Pero huwag kang mag-alala kasi yung mga anak natin na nataniman ng salita ng Diyos at inilapit natin sa Diyos, mangungusap ang Panginoon sa buhay nila na siyang gagawa ng paraan para baguhin ang kanilang buhay at kinabukasan. Kamang hinawa. Hindi instant ang result. Ibig sabihin na nampalataya ka bukas, okay na. Next week, next month, next year, okay na lahat. Hindi. Minsan matagal. Pero huwag kang mag-alala. Ang sabi ng salita ng Diyos, for God hath made everything beautiful in His time. Not in our time, but in God's time. In His time. Magtiwala ka. Because the Lord will never be late. Diyos lagi sa perfect time na Kanyang itinakda. Gagawain ng Diyos ang Kanyang magandang kalooban at ang Kanyang magandang plano. Having a bold faith doesn't guarantee earthly success. Hindi ibig sabihin magiging successful tayo sa mundong ito. Bagaman, ang may pananampalataya sa Diyos will give you a good success. Pero hindi lahat laging ganon. Sabi ko nga, ang pananampalataya, hindi blind faith, realistic yun eh. Nasa mundo tayo, hindi naman dito ang gantimpala natin. Saan ba ang gantimpala natin? Saan ang final destination ng mga anak ng Diyos? Saan ang rewarding? Saan ba yun? Hindi naman dito sa lupa, kundi saan? Ngayon, hindi ibig sabihin sa langit ang rewarding dito sa lupa, wala. Amen? Nakakaranas tayo ng mga pagpapala ng Diyos. Amen? Pero may mga pagkakataong hindi yun ang disenyo ng Diyos eh. Si Pedro, ang unang mga alagad, natapos ang buhay, they were persecuted. They were killed because they preached the good news. Si Pedro was crucified upside down.
sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, and yet hindi nawala ng kabuluhan hanggang ngayon, amen? Dahilan sa kanilang pananampalataya, kahit sila ay dumaan sa hirap, sa persecution, at pinatay sila. Pero dahilan sa kanilang pananampalataya at kanilang patotoong ebanghelyo ng Panginoon na dating nasa Jerusalem lang, amen? Aba, napunta pa ng Pilipinas ngayon at napupunta sa iba't ibang dako ng buong mundo. You know why? Kasi ang pananampalataya nila hindi nawala ng kabuluhan sa Diyos. Anong sabi ng talata? Bago po tayo magtapos. Hebrews 11 verse number 39. Ang sabi po ng banal na kasulatan, and this all. Lahat ng yon. Sinamarize na, and this all. Referring to all the men and women that were written in the Hall of Faith. In Hebrews chapter 11, and this all, having obtained, ano sabi? A good report. Through faith. Faith. Through faith. Receive not the promise. Yung iba hindi. Hindi lang nakita eh. Si Abraham hindi niya nakita eh. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, they obtained a good report. Nakita na nila yan, hindi man sa physical. Pero yung pananampalataya, di ba parang mga mananampalataya, makakakita kayo yung mga malapit ng, dalawa eh, mga unbelievers na malapit ng mamatay at Kristiyanong malapit ng mamatay. Kapag yung unbeliever ang mamamatay, ayoko na, init. Pero may makikita kayo, mga Kristiyano malapit ng mamatay, pero payapang-payapa. Kasi nakita na nila eh. Alam nila eh. Mamamatay ako physically, pero hindi matatapos ang buhay ko dito. May langit na pupuntahan ng aking kaluluwa. Pwede ako magkaroon ng sakit. Pwede ako mamatay sa sakit. Pero once na binago na ng Panginoon ang aking katawan, ito'y bibihisan ng walang kasiraan. This mortal will put on immortality. One day, isang araw, yan ang pinananampalataya ng mga early fathers. Yan ang pinipreach nila Pablo, that one day, in that twinkling of an eye, at the last trumpet of the Lord shall sound. At kukuhanin ng mga naunang nangamatay kay Kristo at tayong lahat ng nangabubuhay ay babaguhin ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo natatakot sa nangyayari ngayon. Amen? Nakakatakot kung hindi ka mananampalataya yung nangyayaring gera, yung pagtaas ng nakakatakot kaya. Di po ba? Nakakatakot. Pero hindi tayo natakot. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil matapang tayo, kundi dahil meron tayong pinangahawakan salita ng Diyos. Kasi alam natin na everything, lahat ng mga bagay nito will come to pass. Na ang mga bagay na nangyayaring hindi maganda, yung mga bagay na nangyayari na kapag lalagay ng takot sa isang ordinaryong tao ay dapat magbigay ng kapanatagan. Bakit? Sapagkat lahat ng yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya kahit umaharap tayo sa maraming problema at maraming mga pagsubok, tutuloy tayo. Naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi tayo nanghihinawa. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tiwala natin ay sa salita ng Diyos. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, mangyayari. Mangyayari. Ang tanong lamang po, do you have a bold faith? Do you have a bold faith? Kamusta yung pananampalataya? Pastor, Christian ako. May pananampalataya ako sa Diyos. Okay. Wala namang Kristiyanong walang pananampalataya. Hindi ka magiging Kristiyano kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Pero ang tanong, yung faith mo ba bold? Kasi may dalawang klase ng faith sa Bible. Tingnan po ninyo, ilang mga talata and then we will close. Matthew 6, verses 30 to 32. Ang sabi ng banal na kasulatan, wherefore, ito yung kilalang mga talata na kung saan yung patungkol sa takot, 'di ba? Yung ano yung dadamitin namin, ano yung kakainin namin. Ito yun eh. Matthew chapter 6 verses 30 to 32, the Bible says, wherefore if God so clothe the grass of the field, which today and tomorrow is cast into the oven,
Shall He not much more clothe you? Ano sabi? Ano yung susunod? Oh, may faith naman eh. No. O ye of little faith? O ye of little faith? For, sabi po dyan, take therefore no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Matthew 8, verse number 26. Anong sabi ng Matthew 8:26? Ito naman yung pagkakataon na si Kristo kasama ang mga alagad nasa boat, hinampas, ng malakas na alon, natakot yung mga alagad, natutulog si Jesus Christ eh. Alam niyo, sabi mga kaibigan dito sa talata, ang sabi po dyan, and He saith unto them, why are ye fearful? Why are ye fearful? Natatakot? Ba't kayo natatakot? Ano sabi niya? O ye of little faith. Then He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Hindi natin pinag-uusapan kung may faith ba tayo. Meron naman eh. Again, hindi ka magiging Christian kung wala kang faith eh. But what kind of faith do you have today as Christians? Little faith or bold faith? Bold faith. Ang challenge sa atin, huwag ka lang manampalataya sa Diyos. Huwag ka lang manampalataya sa salita ng Diyos. I-desire ng puso natin at maging panalangin natin, Lord, i-develop mo po yung bold faith sa akin. Gusto ko yung isang pananampalataya na hindi mananatiling nasa likod, hindi mananatiling nakaupo, hindi mananatiling nakikinig, hindi mananatiling sumasang-ayon by saying Amen. Kung hindi yung pananampalataya na sinabi mo, Panginoon, hahakbang ako. Sinabi mo, Panginoon, dumiretso ako, dediretso ako. Yan ang klase ng pananampalataya na hinahanap at dinidesire ng Diyos sa bawat sa atin. Kasi kapag may pananampalataya tayo, that is bold, you will be commended by the Lord. Huwag kang mag-alala, hindi mo pa nakikita, marahil hindi mo nahahawakan, marahil hindi mo nai-imagine, pero huwag kang mag-alala. Just follow the Lord by faith. Gawin mo ayon sa kalooban ng Diyos. At ipapakita sa iyo ng Panginoon that your faith is not in vain in the Lord. A church, a Christian that is bold about his or her faith pleases God. You want to please God? Gusto mo ba malugod ang Diyos? Huwag ka lang umattend ng church. Huwag ka lang maniwala sa Diyos. Huwag ka lang makinig ng salita ng Diyos. Have a bold faith. Have a bold faith. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Kamusta ang pananampalataya natin, mga kapatid? Again, inuulit ko po, hindi natin pinag-uusapan, hindi ko tinatanong kung naniniwala o nananampalataya ka ba sa Diyos. Alam ko lahat tayo, kaya tayo nasa church eh. Kaya tayo nandito eh. Pwede ka naman nasa ibang lugar, pero nandito ka sa church kasi naniniwala ka eh, nananampalataya ka sa Diyos. Pero ang gusto kong isettle natin ngayong umagang ito, kamusta yung faith natin? What kind of faith do you have? Is it a bold faith? Is it a passive faith? O yung comfortable faith lang? Ngayong umagang ito, ang challenge sa atin, have a bold faith. Paano magiging bold? Hindi yung lalabas ka dyan, sisigaw ka, hindi yon. Kundi yung gagawin mo kung ano yung kalooban ng Diyos, yung pinangungusap sa iyo ng Panginoon, yung struggle mo ng pagsunod, yung nangungusap sa iyo, anak, eto gawin mo. Anak, alisan mo yan. Anak, bitawan mo yan. Anak, bumiba ka ng direksyon. Anak, tigil mo yan. Anak, move forward. Kaya mo bang panampalatayanan ng Diyos?
Na kahit hindi komportable sa'yo ang ipinapangusap na sa'yo, pero dahil alam mo na tinig ng Diyos at kalooban ng Diyos, so Lord, eto po ako, susunod ako sa'yo, gagawain ko po, isusurrender ko buhay ko, at susunod ako sa panawagan mo kung ano yung gusto mong gawain. Ngayon pong umagang ito, if the Lord is talking to you, the Lord is dealing with you, ayaw niya na maging ordinaryong Kristiyano ka lang. Ang gusto ng Panginoon yung isang Kristiyano ka that is pleasing before Him. Please the Lord. Desire to please the Lord. Have a bold faith. Kung ito po ang pangungusap sa atin ng Panginoon at kung papaanong paraan tayo kinausap ng Diyos habang tayo po ay nananalangin, habang kinikilos tayo ng banal na Espiritu. Ngayong umagang ito, make a step of faith. Lord, ito pong desisyong gagawin ko. Sa mahabang panahon, nangungusap ka sa akin pero binipilit ko baliwalain, pinipilit kong sundin pa rin kung ano yung gusto ko. Pero ngayong umagang ito, Panginoon, hahakbang ako ng pananampalataya sa iyo, gagawin ko kung ano yung tama. Ikaw ang bahala na mag-ayos ng buhay ko. Mag-ayos ng pamilya ko. Mag-ayos ng hanap buhay ko. Ng trabaho ko. Ikaw pong bahala sa lahat. Kung itong panalangin mo, anyayahan po kita para sa maikling sandali ng ating pong invitation. Come to the Lord. Lapit tayo sa harapan. Let us submit ourselves. Let us humble ourselves before the Lord. At hilingin natin, Lord, I want a bold faith. Patawarin mo po ako sa mga nakalipas na pagkakataon na alam kong dapat kong gawin pero hindi ko ginawa. Mga pagkakataon na alam kong ito kalooban mo pero dinidisregard ko. Lord, gusto ko sumunod ng buong puso sa iyo. Kung itong panalangin mo, anyayahan kita, lapit ka sa Diyos. Come to the Lord. Let us humble ourselves before the Lord. At sundin natin kung anong kanyang plano sa buhay ng bawat sa atin. God bless you. Meron ba po ba? Lapit lang po kayo. Nanalangin po tayo sa ilang sandali. Ama naming Diyos, papasalamat po kami sa iyong salita. Lord, dahil ayaw mo lang po maging Kristiyano kami. Ayaw mo lang po, Panginoon, at hindi mo lang kalooban na matiyak namin na may buhay na walang hanggang nag-aantay sa amin. May langit na pupuntahan ng aming kaluluwa. Lord, ang desire mo sa buhay namin, maranasan namin habang buhay kami. Ang kapangyarihan mo, yung kaya mo pang gawain sa buhay namin. Kung paanong nagbabasa kami ng mga kwento ng mga tao sa banal na kasulatan na nai-inspire kami. Bibigay ng pag-asa sa amin. Pagnoon, ganun din po yung alam naming desire mo sa buhay namin, kaya kami ay pinapangusapan mo. Kaya meron kang ipinagagawa sa amin na hindi man namin nakikita ng eksakto at maliwanag. Pero dahil tiyak namin at alam namin ito'y kalooban mo, Panginoon, ito ay gagawain namin. Ito, Panginoon, ay susundin namin. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ito po ang iyong kalooban, itong iyong salita. I-bless mo po kami. Pagpalain mo po kami. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Paano ka pong nangungusap sa bawat isa po sa amin pong church, sa amin pong auditorium. Salamat po sa pangungusap ng Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa pakikipagtagpo mo sa amin. Itinataas ka namin, o aming Panginoon. Mangyari sa buhay namin ang iyong plano at ang iyong kalooban. Masunod ka namin ng may pananampalataya at pagtitiwala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.